Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, so sa umagang ito, maaari po bang tingnan natin ang ating mga katabi, ang ating mga tagiliran, ang ating mga likuran, at ang ating mga harapan. Ayan. Ano po ba yung ating mga nakikita? Siyempre, yung mga nakikita natin, yung ating mga kapatiran. At pwede po bang sabihin mo sa katabi mo na salamat sa Panginoon, kasama kita ngayon. Ayan, tunay po no, na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Tunay po na kung minsan no, iisipin natin parang grabe yung pag-ibig ng Lord sa atin kasi ganon kanya iningatan, sinamahan, ganon kanya kamahal kahit hindi tayo sa tapat. So ayan po, dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon, sa atin, tayo pong lahat ay tumayo upang atin pong purihin no, ng buong puso ang ating Panginoon sa umagang ito. Sama-sama po natin siyang awitan. At bago po yun, tayo po muna ay sama-sama na manalangin. Hallelujah, Panginoong Jesus. Magandang umaga sa inyo, Panginoon. Kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba. Amin po kayong itinataas, Lord. Patuloy din po namin, Panginoon, dinudulog ang aming mga puso at isipan at aming panalangin, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na nakikita mo sa amin na ikinarurumi namin sa iyong banal na harapan. Ang panalangin namin, patawarin mo kami, Lord, linisin mo ang aming mga puso. At sa gayon, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, ano po, Panginoon, marinig, Lord, makita, Panginoon, kung gaano na ang puso namin ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong banal na pangalan. Panginoon, patuloy, O Diyos, na sa inyo namin inaalay, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon. Wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang aawitan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Lord, patuloy din po namin dinudulog, Panginoon, mula sa simula, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, hanggang sa magsasalita, Lord, hanggang sa matapos. Patuloy namin dinudulog sa banal mong harapan at ang aming panalangin, ang lubos mong pagsama, ang kapangyarihan ng inyong salita, Panginoon, ay patuloy naming maranasan, Panginoon. Hindi lamang namin marinig, bagkus maisagawa namin, Panginoon, tulad ng nais mo, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming sentro, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maaari po bang palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Ayan, ngayon po ang araw na kung saan ay simula ng araw. Oo nga, araw. Simula ng ating buwan ng talagang pag December, talagang halatang-halata kasi memorize ng, tingnan mo yung katabi mo, memorize niya yan. Yung mga ninang, yung mga inaanak natin, handa na ba tayo? Ayun, parang hindi sila nakangiti. Siguro iniisip nila yung yung mga, marami siguro masyado. Pero ayan po, so, ngayon po ang araw na kung saan po tayo po ay mananambahan noong unang araw ng December, no? Tayo po ay patuloy, no, na awitan ng ating Panginoon ng sama-sama, buong lakas na papuri ay ating ibigay sa Kanya. Dahilan kung bakit ako pinili mo
kami magpapatinag, kami ay patuloy na aawit sa iyo. Sasambahin ka namin, purihin at pasasalamatan, sapagkat Lord, hindi masukat ang inyong pong katapatan, kabutihan at pagmamahal sa amin. Hallelujah, Lord God, Jesus. Purihin ka, Diyos. Yes, God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ang banal mong pangalan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, God. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabag, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabag, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan.
Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon. Pinataas ka namin at patuloy namin pagsusumama. Pagkakaisa, Lord, na buong pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Panginoon. Pagsusumama namin, Panginoon, bigisin mo kami patuloy, Lord God. Isang puso, Lord, at ang isang espiritu. Sa espiritu ito ay nakakaligtado sa amin. Patuloy, Panginoon, sa iyo ang pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. And palakpakan natin ang ating Panginoon. Binibigay po or binabahagi ng ating mga kapatid ang communion and yung elements ay hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo sa umagang ito ang mga salita ng Panginoon. Sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Tayo po ay tumayo, no? Habang po tayo ay, bago po tayo mag-take ng communion, take time po na mag-reflect po tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin at siyasatin po natin yung ating sarili, no? Magbigay tayo ng time na
manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon. Sige po. Lord, sige po, bago po tayo mag-communion or bago po tayo mag-partake ng communion, tayo po ay manalangin. Amin Diyos na dakila, maraming salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig nyo, sa sakripisyo na ginawa nyo Panginoon, sa cross Lord na binigay nyo ang iyong buhay, Lord God. Kayo po ay hinagupit, binayubay ang iyong katawan Panginoon, at tumagas ang dugo sa inyong katawan Panginoon. Lord, naway maalala namin, Lord, na ang pag-ibig nyo, Lord God, ang dakilang sakripisyo na ginawa nyo sa cross, Lord, ay magpapatibay, Lord God, or nagkakaroon kami ng pag-asa, Panginoon, na sa muli niyong pagkabuhay, Lord God, kami din po, O Diyos, ay kasama niyo, Panginoon. Lord, ito po ang dahilan, Lord, kung bakit naparito ka, kung bakit, Lord, kayo po ay nagdusa in behalf na dapat kami, Panginoon, ang maparusahan. Subalit, Lord, dahil sa pagmamahal nyo sa amin, Lord God, ay ginawa nyo ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa sakripisyo nyo, Lord. Salamat sa pag-ibig nyo sa amin, Panginoon, Lord. Naway maalala namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord God, na sinabi nyo na alalahanin namin ang mga bagay na ito, Panginoon. At Lord, kami po ay nagpapasayasat, Panginoon, sa mga oras nito, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, Lord. Na maalala namin kung gaano mo binayaran yung aming kasalanan, Lord. Sabi niyo po sa inyong salita, ito ay hindi niyo binayad na sa mga nasisirang mga gamit or hindi niyo binayaran ito sa lapi or ginto, Lord God, kundi binayaran niyo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, na tumagas sa cross ng Kalbaryo, Lord God. Naway, Lord, ay ito'y maalala namin, Panginoon, na hindi lang po namin ginagawa ito, Lord God, as a ritual, Lord God. Bagkus, Lord, magkaroon kami ng reflection, magkaroon kami ng pagkaunawa patungkol dito, Lord God, na itong bagay na ito, Lord God, ay napakahalaga para sa mga anak niyo po, Panginoon, para sa amin na minahal niyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay taas po natin, yan po. Ay, salamat po. So yun po, tayo na po ay atin na pong kainin yung tinapay. At inumin po ng... Maaari na po tayong umupo. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Yan. Pakisabi mo sa katabi mo, may napapansin ka ba? So, sa araw na ito, no? Anong po mayroon sa araw na ito? Bukod po sa unang araw ng buwan ng December. Unang araw po, sa umagang ito po, marami nagsasabi kasi na ang February daw is love month, no? Pero naniniwala po ako na ang December po ay masigit pa doon sa February. Ito po talaga yung love month, no? Ito po talaga yung kung bakit binigay ng Lord or binigay ng Panginoon ng kanyang anak na si Jesus dahil sa pag-ibig. No? Kanina po, napakaganda po ng awitin natin. Talagang yung sabi doon na bigisin mo kami sa iyong pagmamahal. No? Hindi ko po alam sa inyo, no? Pero ako, no, habang naririnig ko po yan, talagang ako po'y naluluha. No? So,
Sa umagang ito po, no, ang ating pong topic no, ay about love. So, siguro bago po tayo magsimula, no, o bago po tayo magpatuloy sa ating gawain ngayon. Sino po dito yung mga 80s? Yung mga 80s, yung mga linyahan ng mga, yung nagliligawan. Ako lang ba? Wala ba? O iba na lang, ibang tanong na lang. Walang mag-agree. Ibang tanong na lang. Kala nyo marami akong tanong, hindi maubusan. Sino dito nagmahal na or somehow minahal kayo? Wala pa rin? Akala ko, hindi nyo minahal yung nanay nyo o kaya tatay nyo. Nakos, no? Pero alam nyo po, kaya ko po natanong kanina sa inyo, kung, kasi napakaganda po ng mga linyahan noon ng mga 80s, no? Anong time ko? Alam nyo na kung anong edad ko, no? Ang linyahan po noon, ewan ko si Tatay Eusebio, alam to eh. Yung bang sinabi na, buwan man at bituin ay aking susungkitin. O irog ko, ako'y iyong sasagutin. Di ba? Akin lang po yun. Naisip ko lang po yun na nakaraan. Pero po, yun nga, yun po yung mga linyahan nun or mga nagliligawan nun. Yung haranahin ka. Sino po dito nakaranas nung hinarana ka? Oy, ayan, yan. Di ba napakasarap noon pag hinarana ka? Lalo na yung nanliligaw sa'yo. O yung iniibig mo ay inaharana ka. Di ba? Ngayon kasi, ang parang ano na ngayon yung pag nagliligawan, alam niyo ba yung mga nagliligawan yun, paano nila sabihin? Tumingin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Ganon yung mga linyahan ngayon eh. Di ba ang corny? Doon sa amin maganda eh. Di ba? Natatawa si Yomi oh. Ganon yung mga ano ngayon. Pag tumingin ka, akin ka. Di ba? Mga ganon. So, yan mga linyahan, no? Sala nyo po, kaya ko po, gusto ko lang po kayong gisingin, no? Kasi po, ako din gusto ko rin gisingin yung sarili ko kasi kanina pa ako nanginginig, kinakabahan eh. Hindi ko alam kung bakit, no? So, ito po yung talagang seryosong tanong sa bawat isa sa atin. Paano mo ba masasabi na nagmahal ka na or totoong nagmahal ka na? Paano mo masasabi? Sayang, walang sumagot. May premyo pa sana ako. Di ba, na? walang may alam nila, Ang dami ako regalo dito, So, paano natin malalaman o totoo na tayo nagmahal? Mamaya po malalaman po natin yan. Pero sige na, sagutin ko na lang para hindi na tayo mag-isip pa. Sabi daw po, para daw natin matutunan or paano daw natin masabi na tayo po ay nagmahal na. No? Dapat matutunan daw natin yung mahalin yung ating kaaway. Mag-agree po ba kayo doon? Amen po ba? Doon po natin masusubok. Doon po natin makikita kung talagang totoo tayo nagmahal. Kasi sa totoo lang madaling magmahal eh. Lalo na pagka kaibig-ibig, pagka mabait lang, pag mabuti lang, madali po eh. So, sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ang title ko pala ngayon, sa umagang ito, alam mo, nagugulan ako or nalilito ako sa daming pumapasok sa isip ko eh. Yung title ko, noong una, mahal mo ba ako? Pero ngayon, biglang nagbago eh. Ano sabi? Mark, mayroon na ba? Ang tanong ko, mahal mo ba siya? Yan. Siguro yung magandang tanong, mahal mo ba siya? So sa umagang ito, hayaan niyo pong buksan po natin at samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sa 1 John 4:7-8. Samahan niyo po ako ng malakas, para somehow mawala yung kaba ko rin at somehow mawala rin po yung antok ninyo. Kasi pagka ganitong umaga pa talaga malamig, sarap pa talaga matulog eh. Di ba? Yung parang gusto mong matulog, lalo na pag malamig yung aircon. Masarap matulog. Sa totoo naman, masarap magpahinga sa piling ni Lord. Yan. Kaya minsan nakakatulog tayo kahit na ang ganda ng mensahe. Huwag kayong matulog, napakaganda po ng ating mensahe sa umagang ito. At alam ko sa umagang ito, kung hindi ka matutulog, hindi lang pagpapalain ka ng Lord. Maraming revelation or marami siyang sasabihin sa atin sa umagang ito. Okay, so sa umagang ito, sabay-sabay po nating basahin ng malakas. In 1, 2, 3, go!
Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, yun po, no? Sa English po, mas maganda. Basahin po natin sa English, no? Meron ba dyan, Mac? Wala. Okay, ako na lang magbabasa. Sabi dito sa English mo, Beloved, sabi dito, sabi ni John, let us love one another, for love is from God, and whoever love has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Yan. Napakaganda po ng ating verse na binasa ngayon, no? So, may trivia po ako. Bago ko ibigay yung definition ng love, no? May trivia po ako sa inyo. Ito po, totoo talaga may premyo to kung masasagot nyo eh. So, sa Bible po, marami pong beses na sinabi patungkol sa love, no? Sino po nakakalam? Mag-guess po. Mayroon pong kotse. E-bike lang. So, napakaraming beses po, inulit po ito. Sa King James Version po is 801, yung salitang love. At sa iba po is 751. Pero, siguro hindi na mahalaga kung ilan, no? Pero, isa lang ang ibig sabihin nito, no? Na napakahalaga ng salitang ito. Kung atin pong susumahin yung buong Bible po ito, dito po talaga siya nag-uugat eh. Yung pagmamahalan or yung pag-ibig. No, kaya nga ito po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay napako sa cross. No? Dahil actually tatlo po yun eh, kung bakit po siya napako sa cross. Una, dahil sa kasalanan natin. Pangalawa, dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin. At ang pangatlo, sabi doon, dahil may impyerno. Kasi kung wala impyerno, pag namatay tayo, diretsyo na tayo sa langit. Pero doon sa tatlong yun, ito pinakamahalaga. Yung pag-ibig, yung pagmamahal, na hindi lang sinabi ng Diyos, kundi may ginawa siya. Ito yung agape love, no? Na sinasabi dito ng Panginoon, na unconditional love. Ng pagmamahal sa atin ng Diyos is unconditional. No? Kaya napakahalaga po na sa umagang ito, sa topic na ito, no? Mahalagang mapakinggan natin or atin po talagang namnamin. Katulad nga ng devotion natin kanina, no, na ang salita ng Panginoon dapat po natin ninanamnam. Na para daw pagkakamain tayo ng Chicken Joy, sabi ni Sir Mait, talagang sagad hanggang buto. Diba? At alam niyo ba kung saan unang lumabas yung salitang love? Sino pong nakakaalala? O sino sa Bible po, yung unang binigkas yung love or pagmamahal? Alam niyo po kung saan? Sa Genesis Sa Genesis 22, verse 2, no? Kung maalala niyo po yung kwento doon na sabi ng Panginoon kay Abraham, take your son, your beloved, or yung pinakamamahal mong anak, no? Sabi niya doon, take your son whom you love. Sabi niya, yung pinakamamahal mong anak. So doon po yun natin makikita yung unang talatang or salitang love. So alam niyo po yung context no, na talagang sinubok ng Panginoon si Abraham, no? Sabi niya, ibigay mo or i-offer mo yung kaisa-isang mong anak, no? Doon po 'yon, no? Yun. Kaya tandaan niyo po 'yon kasi sa sunod tatanungin ko po 'yon para hindi niyo po ayan po. So tingnan po natin, no, kung anong po talaga yung definition or ano po yung ibig sabihin ng love. No? Sabi sa 1 Corinthians 13, andyan ba? Yan. Sabi dito, samahan niyo po ulit ako sa pagbabasa. Pagbabasa na talagang nanamnamin natin. Pagbabasa na talagang mayroong sigla. No? In 1, 2, 3, go! Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o pagmatanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip
ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, magtiwala, puno ng pag-asa at matyaga hanggang wakas. So, kaya ko po kinuha yung definition sa Bible. Ito po talaga yung pinaka... Kasi pagka yung definition or yung mga ibang ano lang sa makamundo, iba po yung definition nila about love. So, ito po talaga yung definition ng love na binigay sa atin. Na sana po, lagi po natin balik-balikan to, no? Kasi po, pag ito po yung nagagawa natin, talagang makikita natin sa pamilya natin, sa relasyon natin, sa kapwa natin, talagang pag mayroon po tayo nito, talagang napakasarap po ng buhay. Napakasarap po na mayroong pagmamahalan sa bawat tahanan, sa kahit saan ka man. No? So, sabi dito sa ating binasa kanina, sa main verse natin, no, yung let love one another. So, ano po yung ibig sabihin ng let love one another or love one another? So, si John po, kung si James po, ang tawag niya or yung madalas niyang binabanggit sa ating mga believers, sa mga mananampalataya, ang tawag po ni James or yung lagi niyang binabanggit, mga kapatid. Pero kung papansin niyo po, dito sa kay John, madalas niyang sinasabi, mga minamahal. No? Kasi ito po yung favorite subject ni John, pagmamahal. At kung maging honest lang po tayo sa sarili natin, ito po yung ating back subject. No? Yung paano natin o paano tayo magmahal. So sabi dito, let love one another. So ano ba yung ibig sabihin nito? Alam niyo yung love one another is a command. No? Isa po itong utos. Mamaya po, titingnan po natin, no? Bago po yun mamaya. Tingnan natin, kasi mamaya makikita po natin dyan sa John 13:34. Pero bago po yan, sabi dito, ano ba yung ibig sabihin ng magmahalan? Magmahalan tayo sa isa't isa. No? Sa research na ginawa ko po, napakarami pong lumabas no, na sabi dito, ang ibig sabihin ng pagmamahalan or let love one another, sabi niya dito, dapat itrato daw natin sila, no, na may kabaitan. No? Itrato natin sila na may pakikiramay or yung sa English, kindness or respect. Expressing affection and support through actions, words, and gestures. So, may kabayo, ano po ito, may kasama po itong action. Pag sinabing love, may kasama po itong action. No? Hindi lang po sa naramdaman natin or sa feeling natin. At marami pong mga nakakapalob dito na sabi, serving one another or helping one another. Trusting or forgiving one another. Pray for another or one another. Sabi dito sa John 13:34, ito na po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ayan, ito po sabi dito, no? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. At sinundan pa niya dito, no? Kung kayo'y nagmamahal or kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So dito po napakalinaw na kung tayo daw po ay mayroong or nagmamahalan sa isa't isa, makikita po ito sa atin, ng kapitbahay natin, ng katrabaho natin, ng mag-aral natin. Kung ito po yung nakikita sa atin, no? Ito po yung kaibahan natin. Mamaya po, makikita po natin dito na sa marami pong mga tao ngayon, no? Or maraming mga grupo ngayon na nagpapakilala sila ng sa kanya-kanyang mga, lalo na pagka itong election na, nagpapakilala sila by colors. No? Iba't ibang damit para magpapakilala sila. Iba't iba naman yung vegetarian, abstain sila ng meat. No? Iba naman sa mga lahi nila, no? Cebuano kami, Ilocano kami, no? Pampanga kami.
nagpapakilala sila sa iba't ibang mga kategorya, no? Pero ang nakakatuwa po, no, for the first and only time in history na mismo ang Panginoong Hesus ang bumuo ng grupo na ang identifying factor is love. Is love. So, mismo ang Panginoong Hesus, no, He created na the group of people na identifying one thing, yun yung love. At wala pong katapusan, no, yung mga tao gumagawa ng kung ano ng mga grupo para lang sila makilala. Pero ito po yung pagkakilanlan sa atin. Tayong mga Kristiyano, ito po dapat ang nakikita sa atin. Saan man tayo mapunta, sa trabaho man, sa eskwelahan man, kung saan lugar ka man, maging sa church man, no? Dapat ito po yung makita sa atin. Dapat makita po sa atin na mayroon po tayong pagmamahalan. Napakahalaga po, no? Kaya may paalala po ang salita ng Panginoon. May paalala sa 1 John 4:21, sabi doon, ayan, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. So may all throughout, no, makikita natin yung paalala or yung sinasabi na magmahalan. Napakaraming beses po or sa Bible na makikita po natin, lalo na sa New Testament po, makikita po natin talagang grabe po yung mga sinasabi. Kasi alam ng Panginoon na mahirap itong gawin. Kaya gusto niya tayong paalalahanan palagi. No, na dapat maipamuhay natin or magawa natin kasi utos to ng Lord eh. A new command I give you, sabi niya, love one another. Kaya utos po ito na dapat po natin sundin. Hindi lang po ito kung gusto mo lang gawin. Inuutos po sa atin to na dapat magmahalan po tayo sa isa't isa. So by nature po, by nature, human love is selfish or madamot, no? Conditional. Ganun po ang pagmamahal ng tao. Mahal lang natin pag mahal tayo. Mahal lang natin pag mabait. Mahal lang natin pag kaibig-ibig siya. Mahal lang natin pag mayroong benefits tayo. Pero hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi niya, ipag-pray mo ang iyong kaaway. Pagpalain mo ang iyong kagalit. No, ako po nung nasa work pa po ako, sino po dito nag-work na? Maalala ko po nung nasa trabaho pa ako, hindi ko alam kung bakit talagang mayroong, di mo alam kung pinaglihi ba sa sama ng loob, sa galit. Mayroon po kasi akong kasamahan dati na talagang grabe. Ang daming galit sa kanya. At isa na po ako doon, no? Nung ako pa pasimula pa lang na maging Kristiyano. Talagang, ewan ko mayroon din ba kayo na experience ganito? Na talagang parang pinaglihi sa sama ng loob, sa galit. Na talagang, ako po, nung every time po na makikita ko siya, sira na yung araw ko. Sira na yung isang linggo ko. Mayroon ba kayong ganon? O ako lang? Ako lang ba yung mayroong ganong experience na sa mga kasamahan natin, mayroong talagang ewan bakit ganon, no? Mayroong ganon talagang mga tao, no? Pero, ako po, sobrang sama ng loob ko at sobrang inis ko sa kanya, buti na lang, no? Mayroon akong supervisor na nagpaalala sa akin. Sabi niya, Brother Joey, kasi alam niya na sobrang hirap ako doon eh. Nahirapan ako eh. Hindi ako makag-get over sa kanya eh. Sabi niya, Brother Joey, ipag-pray mo na lang siya. Nung narinig ko yun, sabi ko, ano? Ipag-pray ko siya? Eh, galit nga ako eh. Ipag-pray ko siya. Ano ipag-pray ko? Na kunin na siya ni Lord? Or madapa sana siya. Pero alam niyo po,
napaalalahanan po ako ng Panginoon. Nung nakita ko pong verse na ito, no? Sabi sa Luke 6:27-33, dito po, natauhan po ako noon eh. Talagang nung umpisa, parang sabi ko, parang hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang ipag-pray siya. Pero nung nakita ko itong verse na ito, sabi ko, sabahan niyo po ako ulit sa pagbabasa ng malakas. In 1, 2, 3, go! Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, mahalin ninyo ang inyong at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at panalangin ang mga nang-api sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. Balik po natin sa ano. So napakahalaga po ng paalala sa akin. Ako, talagang ito yung paalala sa akin na mula nung ipinag-pray ko siya, unti-unti nagkaroon na ako ng unti-unti naintindihan ko na siya. Unti-unti na, hindi man ganun kadali, pero unti-unti pumapawi yung galit ko sa kanya, yung sama ng loob ko sa kanya, to the point na nawala na po yung galit ko sa kanya, natutunan ko na siyang somehow intindihin at unawain. At somehow natutunan ko rin magmahal. May pakita ko rin sa kanya na kailangan niya, no? Deserve ng mga taong ito na kasi hindi natin alam kung bakit kung saan nanggaling yung kanilang mga galit eh. Kaya sabi sa akin ng supervisor ko na isa ring Kristiyano, sabi niya, tingnan natin kung ano yung bakit siya ganito, no? Malaman natin kung ano yung background, kung ano yung bakit siya ganito. So doon ko lang naunawaan unti-unti na tayo may mga kung bakit hindi nila maiparanas o maiparamdam yung pagmamahal, somehow hindi rin sila nakaranas talaga ng pagmamahal. O somehow nakaranas din sila ng kalupitan. Kaya nung natutunan ko ito, no, subalit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, paano natin masabi kung totoo na tayong nagmahal? Ito po yun. Sabi dito, at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangapi sa inyo. Hindi po madali. Pero posible po. Naniniwala po ako posible. Yes, hindi madali. Hindi madali. At marami po tayong matutunan dito, no? Kung ulit-ulitin pa natin basahin yan, talagang maintindihan natin kung bakit sinasabi ito o kung bakit naisulat ito, no? Para po somehow magkaroon po tayo ng realization or somehow makita natin yung mga bagay na kung bakit hindi natin may papakita or may paparamdam sa mga tao, no? Yung pagmamahal. Mayroong 3 dahilan po kung bakit nahihirapan tayong magmahal. May 3 reasons why we cannot love. May 3 dahilan kung bakit nahihirapan tayong magmahal or mahalin sila. Una, nahihirapan tayong magpatawad. Sabi nga love is to forgive. Sabi sa Colossians 3:13, ito po yung tandaan po natin ito, no? Ito yung po mga bagay na ito ay isa po ito sa naghahadlang para maipadama natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Na maipadama natin sa ating mga kapatid.
Tatlong bagay po na mahalaga na dapat po matutunan natin. Dapat hindi lang pag-alis natin dito sa church, makakalimutan natin. Sana po, dalhin po natin ito habang tayo nabubuhay. Kasi napakahalaga po nito. Mahihirapan po tayo hanggat hindi po natin makita yung mga dahilan kung bakit nahirapan po tayo magmahal. So, unang dahilan po, nahihirapan po tayo magpatawad. Yes, mahirap naman talaga. Lalo na pagka mga tao or may mga taong nagawan ka ng mabigat or nagawan ka ng sobrang tindi yung ginawa sa'yo, mahirap naman talaga magpatawad. Pero sabi dito, sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, makikita po natin dito, no, yung the greatest example or yung ultimate example of forgiveness po. Makikita po natin nung time na ang Panginoong Hesus napako sa cross. Ang sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila. Forgive them, for they do not know what they are doing. So, sana po mapaalalahanan po tayo, no? Na sana po yung ginawa ni Kristo ay paalala po sa atin na tayo din naman ay pinatawad ng Panginoon. Sino tayo para hindi tayo magpatawad? Sino tayo para hindi natin... Ang pagpapatawad po ay binibigay po yan. Kahit hindi po yan hinihingi. Kahit hindi nila deserve. Ang pagpapatawad po ay kailangan po yan binibigay. Hindi man na kailangan silang lumapit sa inyo bago patawarin. Tayo man, pinatawad tayo ng Lord. Na kung sa totoo lang, marami tayong ginawang kasalanan. Na dapat po, tayo po nakapako dun sa cross. Dapat po tayo po yung maparusahan. Dapat po tayo yung bugbugin. Dapat tayo po yung duraan. Or bubugbuguin. Or latiguhin. Sabi sa Matthew 6, 14 to 15, ito po yung tinuturo ng Panginoon. No? Ito po yung tinuro niya sa mga disciples niya. Sabi ng mga disciples niya, ituro sa kanila kung paano sila mag-pray. At ito po yun, no? Isa sa mga kasunod nun sa prayer na tinuro ng Panginoon. Sabi sa 6, 14, 15, yan po. Sana po palagi po tayong may dalang Bible para kung hindi wala. Kasi minsan po wala pong ano. Ayan, pero ayan na po. Ulit basahin po natin sabay-sabay. Okay lang po ba? Para po tayo magising. No? Para hindi po tayo antok-antokin. In 1, 2, 3, go! Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Another reminder po sa atin, no, na dapat po natin matutunan magpatawad. Kasi kung hindi po, hindi rin po tayo patatawarin ng Panginoon. At sa totoo lang po, kung hindi po tayo magpapatawad, tayo din po nahihirapan. Sa totoo lang, ang sarap ng tulog ng mga taong kagalit natin. Pero tayo ay nahihirapan, hindi tayo makatulog, niisip natin sila palagi. No? Wala tayong kapayapaan. Pag mayroon tayong galit sa puso, mayroon tayong hindi pagpapatawad, talagang minsan ito po yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Magtataka ka na lang kahit saan doktor ka pumunta. Hindi alam kung anong dahilan or bakit ka nagkakasakit. No? Marami pong mga kwento na dahil sa sakit, dahil sa hindi pagpapatawad, nagkakasakit po sila. Kasi everyday, pagka galit po tayo, alam niyo po yung pagkagalit tayo nung nangyari sa mga kasukasuhan natin o sa mga ugat-ugat natin, naninigas po yan. At pag naninigas po yung mga ugat natin, kasama po yan sa puso. At yung puso natin maapektuhan. Pagka ang puso naapektuhan, kasi yung puso natin, yun ang nag-aano ng mga dugo eh.
sa buong katawan eh. Lalo na pag pumasok yan sa ulo. Yung dugo na yan, ay yung dugo na yan pagkagalit. Minsan hindi napipigilan yan, lumalabas. No? Kaya maging maingat po tayo. Sana matutunan po natin magpatawad. Yes, again, hindi po madali. No? Pero sana po isipin natin o lagi nating isipin kung paano din tayo pinatawad ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan po. Madali na po. Malapit na po tayo, no? So pag tayo po nagpapatawad, no? Ito po yung somehow sabi dito, ito po yung nagpapakita na tayo po ay nagmamahal na hindi po nagtatanim ng galit. Ito po yung love, demonstrates love na that keeps no record of wrong. No? Kung babasahin po natin yan sa 1 Corinthians 13:5, na ito yung pagmamahal na hindi nagtatanim ng sama ng loob ng galit. No? Makikita pa natin yan, basahin nyo na lang no? Sa 1 Corinthians 13:5. No? So, una, ito yung pangalawa. No? Yung una, kaya kung bakit tayo nahirapang magmahal, ay nahirapan po tayo magpatawad. Ito po yung unang dahilan. At pangalawa, na dahilan kung bakit nahihirapan tayong magpatawad o magmahal sa iba, dahil po nahirapan tayong tanggapin sila. Sabi nga, to love is to accept. No? Naniniwala ba kayo doon? To love is to accept. No? Sabi sa Romans 15:7, so kailangan po natin silang tanggapin. No, mahirap man pero kailangan natin silang tanggapin kasi ito yung utos ng Lord. Sabi dito, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. So kung hindi po natin sila tanggap o hindi po natin sila tatanggapin, sabi hindi natin mapapurihan ng Panginoon. No, hindi po natin sila baguhin or dapat baguhin para mahalin natin sila. Hindi po dapat ganun. Dahil hindi po natin sila control. Tayo po yung may control sa sarili natin. Kung hindi man nila tayo kayang gawin, tayo po yung magmahal. Tayo po yung magmahal. Kasi hindi po natin control ang kanilang kaisipan. Hindi pwedeng sabihin na, ay magbago ka muna bago kita mahalin. Ha? Dapat maging mabait ka muna para tanggap kita. Ha? Hindi po dapat ganun. Sabi dito, kailangan natin silang tanggapin. Sino man sila? Ano man sila? Ano man yung ugali nila? Ito po dapat makikita sa atin kasi iba na tayo, iba na yung identification natin or yung pagkakilala sa atin. Iba na, Kristiyano na tayo, dapat ito na yung makita sa atin. Hindi na po tayo taong walang pagmamahal. No? Alalahanin po natin na maraming nakatingin sa atin. Maraming mga taong, lalo na yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, maraming nakatingin sa atin. No? Na dapat matutunan natin ito. Na dapat anuman or sino man sila, o anuman yung ugali nila, dapat tanggapin po natin sila. Yun po yung sinasabi dito. Tanggapin natin sila. Hindi natin sila pwedeng baguhin. O kaya, bago natin mamahalin, dapat umayos ka muna, para ka mahalin, mabait ka muna, huwag ka munang salbahe, huwag ka munang hindi natin sila pwedeng baguhin. Tayo muna, baguhin muna natin yung sarili natin. Kasi sa totoo lang, mayroon ding tayong factor kung bakit hindi rin natin maranasan to. Kasi ganun din naman sila Tinitingnan din naman nila tayo Kaya parang babalik lang sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 13:4, sa Tagalog, mayroon ba tayo dyan, Mac? Sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man.
So ito po dapat tayo, hindi po dapat tayo mainggitin, mapagmataas. Alam mo siya, isa pang mga dahilan kung bakit hindi tayo makapagpatawad, no? Mapagmataas tayo. Wala tayong pagpapakumbaba. Isa pa to sa mga dahilan. Kasi pag tinignan natin sarili na ganito tayo, mahirapan talaga tayo magmahal. Lalo na pag nasa taas ka, parang ang hirap bumaba. Pero para malaman po natin o matutunan natin magmahal sa iba, kailangan natin ibaba yung sarili natin. Marami dyan, mga boss na, mga manager na, nahirapan silang magmahal. Lalo pag mga tatay na, mga magulang na, kasi tingin nila sarili nila, mataas sila eh. Kaya nahihirapan silang magmahal. Kailangan natin matutunan bumaba. Kailangan natin matutunan, kaya nga ang Panginoong Isus ay bumaba eh. Iniwan niya yung pagka-Diyos niya eh. Para, ito yung dapat natin makita. Matutunan natin magpakumbaba. Kasi hanggat hindi natin matutunan magpakumbaba, hanggat hindi natin matutunan yung mga tinuturo ng Panginoon, paulit-ulit lang tayo, papunta lang tayo ng church, pagkatapos wala lang. Hindi na tayo. Kaya nahihirapan tayong umangat, nahihirapan tayong mag-grow spiritually, nahihirapan tayong magtuloy-tuloy dahil yung mga hadlang na to, hindi natin naiiwanan o hindi natin isinantabi. Lagi pa rin natin dala-dala, lagi pa rin karga-karga. Matagal na tayong Kristiyano, andun pa rin, hindi pa rin natin talagang mabitaw-bitawan. No, sana po, ito na po yung panahon na sana po mag-mature na tayo. No, lumakad na tayo. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ayusin po natin yung ating buhay. Kasi tayo lang din po ang mahirapan. So una, kung bakit nahirapan tayong magmahal? Dahil sa hindi natin or ayaw natin magpatawad or nahirapan tayong magpatawad. Pangalawa, dahil nahirapan natin or nahirapan tayong tanggapin sila. At ang pangatlong dahilan kung bakit nahirapan tayong mahalin ang iba, dahil wala tayong pagpapahalaga or pagmamalasakit sa iba. Lalo na sa ating mga kapatiran, lalo na sa ating mga magkakapatid. Sabi sa Romans 12:10, dito na po tayo, may pangalawa pa, sorry. Bago tayo magwakas, no, mayroon pa dito. No? Sabi dito sa Romans 12:10, magmahalan kayo bilang magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. So paulit-ulit lang po. Paulit-ulit lang po sinasabi dito na magbahalan kayo, mag-ibigan kayo, pahalagahan ninyo ang isa't isa. So ito po yung mga dahilan kung bakit nahirapan tayong magmahal kasi hindi natin sila pinahalagahan. Gusto lang natin tayo yung pahalagahan. Kaya nga by human nature, yung pagmamahal talaga natin, no, ay talagang madamot or selfish. So, kailangan natin silang tanggapin. Kailangan natin silang mahalin. Ito po yung last verse natin, no, bago tayo magwakas sa panalangin. Sa Philippians 2, 3 and 5, Philippians 2, 3, and 5. Ayan. So, ito na po, last na po ito, no? Last verse na po natin ito, no? Kaya, itudo na natin. No? Lakasan na natin. Sabay-sabay. In 1, 2, 3, go! Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagkapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. So ito po, no, paulit-ulit po, no, na dapat po tayo magkaroon para matutunan natin magmahal, para matutunan natin magpatawad, para matutunan natin silang tanggapin. Kailangan po maging katulad tayo ni Kristo. Kung paano mag-isip
kung paano mamuhay. Dapat po, maging katulad tayo ni Kristo. So, paano natin gagawin itong mga bagay na ito? Paano natin gagawin yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon? Kaya nga mahalaga, lagi dapat tayong nakapokus lang. Lagi lang dapat tayong nakatuon kay Kristo. Kasi kung lilihis tayo sa mga ginagawa natin, yes, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, no? Marami tayong mga ginagawang kabisihan. Pero lagi dapat, mayroon man tayo, busy man tayo, dapat po, lagi dapat tayo nakatuon kay Kristo. Dapat po lagi nating pinapamuhay. Dapat po lagi nating pinapractice sa buhay natin. No, kung dumaan pa mga bagay na ito, dumaan man yung mga nangyaring to sa atin, yung mga nabanggit ko kanina, no, dapat alalahanin po natin na maging katulad dapat tayo kay Kristo. Maging kaugali dapat natin si Kristo. Sabi dito, makapagmahal lang tayo, no, kung ang ating puso ay puno rin ng pagmamahal galing sa Panginoon. At ito po yung formula, no? Ito po yung sekreto na dapat natin gawin, no? Kasi po, kung hindi po ito natin gawin, or ibang formula yung gagamitin natin, na para mahalin ng iba, ay hindi po talaga obra. Ito lang po yung formula na talagang inano ng Panginoon. No? Ito lang po talaga yung dapat natin gawin para matutunan natin mahalin ang ating mga kapatid, ang ating kapwa. Yes, again, hindi po madaling magmahal, no? Hindi po madaling magpatawad, hindi po madali silang tanggapin. Pero kung susundin lang natin si Kristo, no, kung ipapamuhay natin yung mga salita niya, magagawa po natin ito. Kaya po natin gawin to. Posible po na magagawa natin ito. Yes, mahirap, pero posible po. Kung susundin lang natin yung kanyang mga salita. Kung susundin lang natin si Kristo, magagawa po natin ang mga bagay na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Sa mga salita na ipinarinig niyo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, dalangin ko na ito po ay tumamo sa aming mga puso, na matutunan namin, Lord, mahalin ang aming mga kapatid, mahalin yung aming kapwa, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng malambot na puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord. Alam po namin na hindi madali, mahirap, pero Lord, alam ko walang imposible sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na mamuhay ayon sa iyong pag-ibig, Panginoon. Mamuhay ayon sa iyong mga salita, Lord God. Salamat sa mga mensahe na naparinig mo sa amin or binahagi niyo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magmahal ng totoo, Lord God. Na mahalin namin ang aming kaaway. Na magmahalan kami sa isa't isa. Dahil ito lang po ang susi, Lord. Wala nang iba. Para kami magkaisa. Wala nang ibang paraan, Lord God. Wala nang ibang paraan, Panginoon, para kami po ay magmahalan or magkasundo sa isa't isa. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God. Nang pagmamahal mo, Lord God, ay dumaloy sa aming mga puso at may pamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin na may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. At bago po tayo magpatuloy sa ating program, ito po ang example po natin for our Joy in the Box. Ito po ay magaganap sa December 22. Sasamahan po natin yung mga bata na maging blessing din sa ibang bata sa labas ng ating church. Ito po, nakabili po kami
ng 100 pesos for 3 toys po. Diyan lang po sa Emma. Ito po yung mga laman niya. May mga laruan po siya. Example lang po ito ha, kaya may mga panlalaki, pambabae. Pinapakita ko lang naman po yung laman. Yan. And then, naglagay din po tayo ng isang booklet na Book of Hope. Ito po. And then isang maliit na Bible para po sa mga bata makakatanggap ng ating regalo. And then, sorry po, nag-iinarte po ako. Naglagay din po ako ng mga biscuit. Para po, kahit na may matanggap po sila ng mga laruan, meron din po sila mga biscuit na matatanggap. Yan po. Ay, clear ko lang din po, yung Joy in the Box po natin, ay ito po ay matatanggap ng mga bata sa labas ng ating church, even yung sa mga nagsa-Sunday school po. Tapos po, ito pong itong box na malaking po ito po yung gagamitin natin para i-display sa ating Sunday school. Di ba po kung nag-SM Marilao kayo, meron po sila doon na may mga ticket para makakuha ng laruan. Yun po yung gagamitin natin para pag may attendance silang complete or may mga ginawa silang maganda, ipunin po natin yung points nila para makakuha sila or makaklaim sila ng mga gifts nila. Yun po. Maraming salamat po. And available na rin po yung mga box natin. Meron na po tayong 50 pieces. Again, example lang po ito. And hindi nyo po kailangan balutan. Nag-iinarte lang po ako. Yan. Lalagyan lang po natin siya ng Joy in the Box dito. Magpiprint po ako. Kahit kami na po yung magdikit nun sa mga, pag may laman na po, pwede nyo na po ibalik sa amin. And then, lalagyan na lang po namin ng printed na po rito na Joy in the Box. Yun lang po. Maraming salamat. Malapit lang po kayo sa akin after service kung gusto niyo na pong kumuha. Maraming salamat po. Amen. Alam ko na napagpala tayong lahat sa mensahe ng Lord sa oras na ito. Tayo po ay dumako na po sa ating tithes and offering at magwawakas na rin po tayo sa panalangin. Sige, manalangin. After dito pala may graduation po pala ng mga classes after ng prayer. So, sige, manalangin po tayo. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat. Dinadakila ka namin, pinapapurihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na yun yung pinakadakilang regalo na natatanggap namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakadakilang pagmamahal mo. In return, Panginoon, na matuto rin kaming magmahal, Panginoon, sa aming kapwa, higit sa iyo, Lord, na iyon yung pinakadakilang utos mo, Panginoon, na mahalin ka ng buong puso, buong lakas, buong isip at kaluluwa, Panginoon. At turuan mo po kami, Panginoon, na magmahal ng ganong klaseng pag-ibig, Lord. At Lord, salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala, sa mga pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. In return, Lord, gusto ko rin namin pasalamatan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagbabalik, Panginoon, sa mga pagpapala na natatanggap namin araw-araw, Lord. At Lord, madakila ka namin, Panginoon, mapapurihan ka namin, Panginoon, sa mga gawain na ito, Panginoon, sa aming pagbabalik, Panginoon, ng mga pagpapala mo, Lord. Maparangalan ka namin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Even, Panginoon, yung mga sources ng amin, mga pinagkakakitaan, yung mga trabaho namin, yung mga negosyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo, Panginoon. At patuloy na hiniling namin, Panginoon, yung patuloy pa na maranasan namin yung higit na pagpapala mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, Panginoon. At Lord, ano man yung mga maiipon namin, Panginoon, na salapi sa araw na ito, Lord, dalangin ko na ikaw po, Panginoon, yung magpuno, Panginoon, na matugunan lahat, Panginoon, ng pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. At sa aming paghiwa-hiwalay sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, at patuloy na maranasan namin, Panginoon, yung joy sa aming mga puso, Panginoon.
Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin lahat sa iyo ang mga gawain pa namin na natitira sa araw na ito at patuloy na ikaw yung mapapurihan, Lord. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, ito yung aming dalangin. Amen. So ayan, tayo po ay minsan na tumayo, tayo po ay minsan pa na umawit. Magbuhat kahit hindi Pasko ay magbigay. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsilaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging